Magandang araw po mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Panglinawan, ang bumabati sa inyong pambungad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon, mga kababayan. Una, paring Ado, magandang araw, magandang hapon. Magandang hapon naman uli sa ating mga kababayan. Lalo na po yung mga kababayan na nasa Amerika na nilalait ni Ambassador Romualdez at imbis tulungan, tinatakot at pinapauwi na. Yun po ang mga Pilipino na naghanap buhay dahil walang kakainin, walang magandang kinabukasan dito sa Pilipinas, ay pumuntang Amerika, pumunta sa kanilang mga kamag-anak at naghahanap ng trabaho. Pero itong mga kababayan natin ay nilalait at tinatakot nitong si Romualdez. Yan, pag-usapan po natin mamaya yan. Pero mga kababayan, at mukhang ang Pilipino ay ang ating bansa ay maswerte dahil yung bagong Pangulo ng Amerika ay isang taong kaibigan ni President Duterte. Hindi tulad noong Democrat na pinamunuhan ni Biden at ni Kamala Harris, na sila ang nagbibigay ng kaba ng ating bansa sa parang aabot ang gera with China. Kaya ini-encourage nila or hinihimok nila ang mga Philippine officials, including pinamunuhan ni Marcos, na gigiriin at aawayin ang China. Pero with the new administration of Donald Trump, makakaasa po tayo na itong ating kaibigan na si President Trump, kaibigan ni Pangulong Duterte, ay maraming pagbabago, which will include the safety and security of the Philippines. Ito po, pakinggan natin si President Trump. I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. Ang hangarin ni Trump ay magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Hihintuin niya yung gera ng Ukraine, hihintuin niya yung gera ng Israel at saka ng mga kalaban nito. At it goes without saying that hihintuin din niya ang mga gulo sa iba-ibang bansa, at kasama na dito ang China at saka Taiwan. At magkakaroon na ng wala ng kahulugan yung EDCA na yan. Wala ng kahulugan yung girian ng China at saka Pilipinas, dahil with this move, mga kababayan, magiging magkaibigan sila ni Xi Jinping. At with that, mawawala na ng puder si Marcos, dahil ang mga malalaking bansa tulad ng China at ang Amerika ay magkakasundo-sundo na. And that will also mean that Trump will encourage
foreign policy in the Philippines na makapagsundo na rin sa China. So, mawawala ng visa yung Mutual Defense Treaty na yan, pare. At hindi lang mawawala ng poder si Presidente Marcos. Marcos will become irrelevant sa foreign policy ng Amerika. At yung ginawa nila ni Biden ay magsisilbing masamang panaginip na susolusyonan na, mga kabansa. At dapat the Filipino people na kinakabahan sa magiging gera ng China ay mapahinahon na natin. Magkakaroon na tayo ng katahimikan at wala nang asahan. Why is this so, mga kababayan? Because one of the things that Trump was telling the Americans during his campaign is to concentrate on America. To make America great again. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, ang mga Amerikano, bawat Amerikano ay mananatili sa Amerika. In fact, dinidenounce niya or renounce niya yung ginawa ni Biden at ni Harris na pag pauwi ng pabalang-balang yung mga Amerikano sa Afghanistan na maraming namatay na sundalo at maraming naiwan na mga Amerikano. And ang sinabi ni Trump, henceforth, I will no longer send any American soldier overseas. So anong kahulugan yan sa atin? Wala nang Amerikano na magkaroon ng visiting forces agreement. Hindi na papayag si Trump ng ganun. Kasi ang promise niya sa bawat nanay na Amerikano ay yung kanilang mga anak ay hindi na mahihirapang magiging pumunta pa sa mga iba-ibang bansa bilang sundalo. They will not be sent to harm's way. Yan. So, ibig sabihin, magkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa dahil sa pagpanalo ni Trump. Alam ko si Marcos was rooting for Biden and Harris. Kasi mayroon ngang report na may ugnayan na si Marcos at saka si Biden. Kaya nga, pagkagaling ng China, nakipagkaibigan siya kay Xi Jinping, pag-uwi niya sa Pilipinas, pumunta siya sa Amerika at biglang nagbago. Binaliktad niya yung foreign policy niya na a friend to everyone and an enemy to none. Nagiging enemy na tuloy niya ang China dahil mayroong rumors na may ugnayan sila ni Biden at mayroon yatang kasunduan. Ito, pakinggan natin pakita natin itong news report. In the latest edition of Asia Week, the magazine draws from many inside sources the reason why Marcos Jr. made a 180-degree turn in Philippine foreign policy and turned against China. PBBM made a Faustian bargain with the American to reclaim $61 billion of the Ferdinand Edwin Marcos Sr. estate. Ayan po. So, ibig sabihin, Marcos was routing for Biden's victory through Kamala Harris dahil nga dito sa rumors na nagkaroon ng kasunduan si Biden at sika si Marcos. At ito ay nireport nga at binasa ni Ado yung
parang binigyan ng bribe allegedly base dito sa report ng Asia Week China edition ng 61 billion. In other words, yung mga nakaw ni Marcos Sr. na naiwan pa sa Amerika ay parang binigay. Parang sinuhulan si Marcos na bumaliktad. Iwanan ng China at magiging pabor sa Amerika. At hindi lamang yun, na prevent Chinese economic assistance, at kaya po tayo naghihirap from the first year of Marcos hanggang ngayon in meeting the inflation ay dahil walang new money na pumapasok in terms of investment, new trade. In fact, bagsak ang ating trade ngayon by 5 billion US dollars. So, ibig sabihin, yung dati, ang China tumutulong. In fact, one of the things that made the POGO successful was the entry of many Chinese. Tourism also. Tourism. Pero ngayon, bagsak na. From 3 million to When in wala. fact, tourism has never been, a vital expectation from the United States. Lalo na ngayon with the Trump administration, na mag-concentrate ang mga Amerikano sa Amerika, yung mga workers nila, bibigyan ni Trump ng trabaho sa Amerika, lalo nang wala nang pupunta at lalo nang wala nang mga investment from the United States papuntang ibang bansa, including the Philippines. Especially the Philippines, which Because the wala naman tayo Americans sa radar ng mga will yan. build their economy, will build their own manufacturing, will build their own sources of power, oil, and in this regard, mga kababayan, ang mga Amerikano ay mananatili sa Amerika, including the soldiers. So, paano pa tayo yung mga Boysetting Forces Agreement, Boyset na Forces Agreement na yan. So, tawag niyan Boysetting Forces At saka yung Agreement. mga EDCA sites na yan. Mga EDCA sites na yan. Kasi, ang kinakalungkot at kinakagalit ni Trump ay yung nangyari sa Afghanistan, paring Ado, na several billions worth of arms and mga sophisticated weaponry na iwan dahil sa kagaguhan ng Biden administration. Hindi lang naiwan. Yung iba napunta sa ISIS. O Kaya nga, sa kalaban. naiwan nga sa Afghanistan at tinake over na ng Taliban. Oh. And that cost a lot of resources, loss of resources from the United States. Tapos ngayon isang kinakagalit din ni Trump yung entry of illegal aliens from the border. Na karamihan dyan ay mga criminals, like in Venezuela, according to Trump, itong mga criminals, criminals ng mga ibang Latin American countries, includes Mexico, at saka yung mga cartel, nagpapasok ng mga illegal aliens because Biden and Harris has opened the border, which during the time of Trump, he wanted to close down through fencing this border. Inopen nila at ang daming mga illegal aliens na pumuslit doon in the thousands, hundreds of thousands. Okay. Pero yan ay mga talagang mga illegal talaga in the real sense. Mga criminals, mga rapists, kaya ang daming mga biktima ng mga Amerikano. Pero ang desisyon ni Trump ay i-deport ito.
Pero he was referring to this kind of aliens, paring Ado. Pero itong gago o stupido na ating mga empleyado na binabayaran ng Pilipinas sa Amerika ay nagsisip-sip kaagad kay Trump. Mayroong isa dito, napaka-stupido, Feeling American siya. pero matagal na rin itong rumor na bata talaga ng kano ito. Asset. Biglang nagdadaldal at tinatraidor ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Amerika. Ito, pakinggan natin si Ginang Maharlika. Yung interview na nananawagan na umuwi na daw, dapat ngayon pa lang, okay, magbalot-balot na ang mga Pilipino sa Amerika, yung mga undocumented. Okay? Intindihin natin, syempre, sa bawat bansa, may mga batas na dapat kang sumunod na dapat you have to follow the rules. Pero ang question dito, yung pagsabi ni Romualdez, yung hinayupak na hukluban na yan, hindi dahil kung ano pa man. Diba? Ang pinaka number one ay sumipsip kay Donald Trump sa lolo ko. Okay. Sumipsip ang Bangag administration. Ngayon pa lang sumisipsip sila na kunwari sinusuportahan nila but without thinking yung kapakanan ng mga Filipino o yung mga Pilipino na nasa Amerika na ang pinapakita ng gobyernong ito na sinusuportahan nila ang polisiya o isusulong ni President Trump ay para sila ay sumipsip na parang ang Philippine government talaga namang inaayunan tayo. Ulol. So, tama si Marlica na mukhang dahil nga napakalapit ni Marcos kay Biden at I'm sure yung mga malapit kay Marcos, mga opisyal natin sa Amerika, mga opisyal natin sa Amerika na pinabayaran ng pera ng bayan natin, Pilipinas, I'm sure they were asked to vote for Biden. Yun ang totoo. Ngayon, biglang nanalo si Trump. Ito nga, sabi ni Marlica, sumipsip ka agad itong Romualdez, itong Ambassador Romualdez, kay Trump, para makaangkas ka agad sa government ng Amerika. Pero pinapahamak ang mga Pilipino, mga kababayan. Ito, pakinggan natin itong Romualdez na ito, itong ambassador na nagpatinag ng buhok. Ito, pakinggan natin. So 9 out of 10, the TNTs, the people who are always hiding, will be discovered at some form or another because information is now shared by all departments, immigration, customs, the DHS, the TSA, all of this is now interconnected. Plus, anybody can just simply send a picture of you or whoever it is to to what they call, the ICE. That's the one that goes after illegal immigrants, and you have a problem. And so my advice to them is to immediately leave voluntarily, because once you're deported, you can never come back to the United States. Tingnan mo, napaka-traidor nito, hindi pa nga nakaupo yung Trump administration kasi January 20 pa. Dahil sa kasipsipan sa Trump government nitong alagad ni Marcos, mag-alsa balutan na daw ang mga Pilipino na TNT, yung mga undocumented. Without even making a comparison kung ano yung unang paalisin ni Trump
Ang binuputok ng butse ni Trump, mga kababayan, kung pinag-aralan nitong ambasador natin at nakikinig siya sa mga issues sa Amerika, ay ang gusto ni Trump na unahin pagpa-deport are millions of people who entered. Mga people from Latin American countries, Venezuela, na mga rapists, mga criminals, and from other Latin American countries, from Africa, from even from Haiti. Napakarami. But these people were not documented by the Bureau of Customs, by the Bureau of Immigration and Customs in the United States, because they entered through the border. Unlike our Filipinos, wala namang mga Pilipino na masabi mong pumunta doon sa border at pumasok. Actually, Ang hindi naman... karamihan, let me finish. Karamihan ng mga Pilipino, kumuha yan ng passport. Mga kababayan, kumuha ng passport sa United States. Dito, Legal entrance. legal entrance. Unlike dito, Overstaying lang. unlike dito sa pinuputok ng butsi ni Trump at nagiging issue dito sa kampanya ng presidential election ng Amerika, ay those people that entered the borders and probably were encouraged by their own government, or some of them were encouraged by the cartel to come in and be part of the dealings of fentanyl and all those things. Opioids and yung mga ibang kuan sa Haiti. Yung mga iba galing sa Africa. May mga taga galing sa Asia na walang passport, Walang document. walang dokumento. Undocumented. So dapat yun ang Unahin. iniisip muna ni Romualdez, hindi yung tinatakot niya ang mga Pilipino, pinapaalsa balutan na niya, wala pa nga. Alam mo, kung nag-iisip itong kumag na ito, he would have realized that it takes some years, muna 1 year, 2 years, bago makarating doon sa tinatawag niyang danger and the Filipinos should live. As a matter of fact, salungat pa dapat ang ginawa niya. Dapat, instead of asking them na umalis na kayo, mag-alsa balutan kayo, he would have even offered, being the Filipino ambassador to the United States, na, wag kayo mag-alala, tulungan kayo ng gobyerno, tulungan kayo sa mga papeles nyo. Pero instead, napaka-stupid, ano itong tao na ito, tinatakot at pinapaalis na. Alam naman niya, bakit pumunta yung mga Pilipino natin, mga kababayan, sa Amerika? Dahil walang mabigayng trabaho. Ang pamilya nila nagugutom. So they tried. They took risk to live for the United States, pero tumaan sa immigration sa Pilipinas, kumuha ng visa. So, ngayon gusto niyang paalisin. Paringado, ikaw. Well, unang-una, wala yun sa punto de vista ni Romualdez. Kasi sinasabi niya, now the agencies of the government have records, they have common access to digital, mga gano'n. Because these are documented Filipinos. Anong document, anong trace makukuha doon sa mga undocumented aliens? Most of them are Hispanics, no? So, he was not talking really about this kind of people and kind of illegal
immigrants na sinasabi ni Trump, kundi tinitira niya yung mga kapwa niya Pilipino. Oo. At saka pangalawa, hindi ho Ito, totoo. napaka-traidor nitong tao na ito, imbis protektahan mo ang mga Pilipino, The embassy should be a nagiging sanctuary. katulad ka nung makapili na nagtuturo ng mga gerilla nung panahon ng Hapon. Hindi mo pinoprotektahan, imbis alalayan mo ang mga TNT natin kasi naghanap buhay yon, they went there legitimately, tatakutin mo ng alsabalutan dahil the Trump government, dahil sa kasipsipan nitong tao na ito, tinatakot niya ang mga Pilipino. Tsaka kabubuhan yung sinasabi niya na once you are deported, you cannot come back to the Philippines. Kalokohan ho yan. Once you are deported because you were deported because of a felony you committed, a crime of felony. Felony yun, mas mataas na lang. It will take you a condition of 10 years bago ka makabalik kung papayagan ka. Pero the mere fact na nag-overstay ka, hindi ibig sabihin hindi ka na makakapasok sa US. Napakabobo nitong ambassador na ito, Sus Maria Jose. Nag-aral ka ba ng consular? Well, be that as it affairs? may, paring Ado, it's very clear that this government, headed by his cousin, Anti-Pinoy. Marcos Jr., wala talagang pagmamalasakit, wala talagang puso para sa bansa. In fact, we will tell you later on kung anong ginawa niya sa mga biktima ng typhoon doon sa Bicol. Anong tulong? Sabi ni Marcos, wala tayong magawa, mamatay na lang yan sila. We can't help it. Okay, pakinggan natin itong isang Pilipina na kuha natin yung statement. Mayroong sinasabi against Marcos. Ito, pakinggan natin. Ang bangag na administrasyon na ito ay wala naman talagang planong maganda para sa bayan. Wala itong plano para sa ating mga Pilipino. Dumating ang bagyong sa Enteng. Finak-check ng Diyos yung flood control project na sinasabi mo. Pero lumusot ka pa rin. Katwiran mo, bilangga ng barko yung flood control project mong hayop ka. Pangalawa, dumating si Karina. Dapat lesson learned. At least 2 to 3 days naghanda ka na para sa mga tulong na ipapadala mo para sa mga masasalanta o nasalanta ng bagyong Karina. Pero wala ka pa rin ginawa. Nangatwiran ka na ng mga hayop ka na kesyo malakas ang hangin. Okay. So hindi pa rin pinansin yung kawalanghiyaan mo sa flood control project na yan. At ngayon, si Christine nandito. Matindi pa sa matindi. Halos buong Pilipinas yata bumaha, ewan ko sa'yo. Tapos, hindi ka pa rin prepare? Wala ka pa rin natutunang lesson doon sa dalawang bagyong dumaan sa Pilipinas? Hindi ka pa rin nakapaghanda? Ang sasabihin mo na lang ngayon is anong gagawin natin? Putang ina mo, wala ka nang gagawin. Magre-resign ka na lang. Yun na lang ang magagawa mo para sa mga Pilipinong hayop ka, mag-resign ka na lang. Yun na lang gagawin mo, wala na iba, leche. Tama yung babae na yon, kung sino man yung may puso sa Pilipino, ito po yung sinabi ni Marcos. Hayaan na lang natin mamatay ang mga Pilipino. Ito, tingnan mo. Are you satisfied with how we responded with Typhoon Christine? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy. When you lose a life, you lose a life. So hayaan na natin silang mamatay. Total, mamamatay naman talaga sila. Wow! Can you hear that, mga Pilipino? Ang Pangulo natin, na binoto dahil tinulungan ni Sara na maging presidente, hayaan na lang daw natin because kung mamatay, talagang mamamatay.
Bakit ano? Kailangan lang ba, dahil sa typhoon mamamatay, are you not going to go to do something to prevent death? Ha? Kaya nga, Dahil pag narinig mo, nasa Malacanang ka, ha? Tulog na tulog ka dahil may ginagawa kang kabulastugan the night before, tapos ginising ka, sinabihan ka, Sir, grabe typhoon sa Bicol. Alam ko na yan Dahil sa bagyo, may mamamatay naman. Wala tayong magawa kung may mamamatay. when you lose a life, you lose a life. When you lose a life, you lose a life. Imbis na babangon ka, kailangan bumangon ako. Nasaan na ba yung mga ano natin? Mga opisyal. Dapat gumalaw na sila. Pero, nandun ka na kay Lata. Hayaan mo sila. When you lose a life, you lose a life. Is that the kind of Ang masakit dito, official you want to be in this country, Mr. Marcos Jr., sir? Ano pare ano? ang masakit dito, doon sa kanyang so-called command conference, the press con after, sinabi niya that there are budgeting issues. And ngayon, nabe-verify that the NDRRMC has lost its funds. At ang sinasabi niya dahil sa dami ng bagyo. Hindi ho sa dami ng bagyo, Mr. President. Sa dami ng ayuda at mga bigas na may markang Romualdez Rice. Na pinamimigay ninyo, may tupad kayo dyan, meron kayong, kung ano-anong ginagawa ninyo. 1 trillion yan dinagdag ninyo sa budget for pork barrel alone. Kung yan ilagay nyo sa NDRRMC, paano makakakilos yung barangay level ng disaster? Kung wala silang pondo. Maliban pa yan sa pera sa DSWD na nilalagay, mayroon ng AKAP. Yan. Tupad. Mayroon ng tupad. Mayroon pang IX. Tapos mayroon pang budget sa Department of Health. DSWD. Ito nga, DSWD nga yung nagpapa nito. Grabe. Tapos mayroon pang usapan. May narinig ako sa isang opisyal ng House of Representatives na doon sa BICAM yung mga senador kumukuha pa ng extra na 3 billion each. That's about 75 billion. 3 billion each para lang mapalusot itong AKAP, mapalusot itong mga ibang yung ng House, mapalusot yung kanilang mga programa. Sa panahon ni Angara nagkaroon ng modus vivendi. At because of that, each senator para di nakikibo, mayroong pork barrel na 3 billion each. Kasi ini-expect siguro na tatakbong senador ito is coming election. So kaya nga walang pera na mapupunta sa mga kinauukulan. Kaya if you lose a life, you lose a life. Ang maganda dyan, katabi pa niya yung si John Vic Rimulya, ang DILG Secretary ho. In charge sa disaster preparedness. Anong sinabi niya kay John Vic? Ano bang gagawin natin? Ikaw presidente, tapos tatanungin mo yung tao, nagkauupo lang. Nasaan yung bata mong si Abalos? Iniwanan lang yung trabaho kasi gusto maging senador. Nagkakampanya na at saka yung iba sabi, saan kaya galing yung binili ng mga karami-raming posters all over the country? Tarpaulin. Tarpaulin. Oo. Layo pa ng eleksyon, tarpaulin na. But anyway, yun po. Tapos, balik tayo doon sa President Trump na mayroong naiwan na puso para sa Pilipino. Kaya hindi po tayo pabayaan ni Trump at aalisin na niya yung mga
ginagasta dyan sa EDCA na yan, ginagasta dyan sa mga Visiting Forces Agreement, kasi gusto ni Trump na ang mga US soldiers, US personnel mananatili mananatili sa Amerika. Ayaw ni Trump ng gera. He wants world peace. Ayaw niya na magkaroon ng alitan ang China, Amerika, on the one hand, Russia and America on the other hand, or North Korea, and so on and so forth. So, yun po ang hinahangad ni Trump, a peaceful world. So, ito po, pakita natin na mayroong kaibigan si President Trump dito sa ating Pilipinas. Ito po ang kanyang kaibigan na iniimbitan niya dati, kaya lang hindi mahilig sa paglustay ng pera si President Duterte, hindi siya mahilig sa mag-travel. Ito po ang kanilang ugnayan ni Trump at ni Duterte. To go back home. Yeah, I would. And I will say this. The media was a little bit late, and you actually missed the best part of the president's statement. I think you should make it again, but it was good. But we've had a great relationship. This has been very successful. We have many meetings today with many other leaders. The ASEAN conference has been handled beautifully by the president in the Philippines and your representatives. And I've really enjoyed being here. The weather is always good. Today it's pretty good. But one thing about the Philippines, eventually it gets good no matter what. But we very much appreciate the great treatment you've given. I thought last night's event was fantastic. Tremendous talent. Most of it, I guess, from the Philippines. But tremendous talent, musical talent, dance talent, and we really had a tremendous time, all of the leaders. So I think on behalf of everybody, I want to thank you and I want to thank the Philippines. Thank you very much. You're welcome, I'm sure, Mr. President. So yun mga kababayan. Hindi na makatulog si Bongbong. Si Bongbong, base sa Asia Week, busog na daw. So bahala na kung anong mangyari kay Biden at kay Harris. Busog na daw siya dahil mayroon na daw Nailipat na kaya? Nailipat. Well, sabi ng Asia Week yan. We cannot second guess. So yun po mga kababayan. So I hope hindi na tayo masyadong magiging kakabahan dahil because of the victory of Trump, who values the respect of countries at hindi siya makikialam. At alam mo, itong sa Amerika kasi, hindi natin ma-blame si Biden because he was just a mechanical president. Ang nagpapatakbo talaga ng Amerika, yung deep state, CIA, NBI, saka yung mga warmongers, yung military industrial estate. Na may mga pondo para hindi titigil ang pag-uudyok na magkonflikto ang mga bansa. So, Trump is going to erase or obliterate this deep state under his administration. So, at siguro, part of the relationship of the United States and China is to stay put muna ang Taiwan. So, kung magiging stay put ang Taiwan, wala silang pag-aawayan, kundi magko-cooperate at ang mga nakikinabang sa panahon ni Biden at ni Harris na mga Pilipino na mga opisyal na I'm sure may mga perks yan, tameme na lang. Kasi wala nang Santa Claus na Biden na aabot ng lalo na yung daldal ng daldal,
Pero kaya pala dumadaldal dahil may mga pinapairal na mga organization or mga iba-ibang ano bang tawag niyan dito sa Pilipinas, iba-ibang mga Negosyo. organization ang Amerika na may pera at doon nakikinabang. Pinapaaral pa yung iba, kaya daldal ng daldal for the United States instead of defending their own country. So yun po mga kababayan, we should be grateful that President Trump has won against the mga warmongers. Oo. Okay. Magandang hapon po. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at ang aking YouTube at Ado Paglinawan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magpaalam na tayo, Secretary. Yes, watch Iparas kay Paras